Tumayo naman ito ng tuwid. Yeah, meron nga. Sabihin mo na. Walang gana niyang wika rito. Nakita niyang hindi ito mapakali. Ano na naman kaya ang sasabihin nito sa kanya? Bakit kayang gwapo nito? Ang sarap sanang saktan kaya lang kawawa naman. Pakiramdam niya may paru-parong lumilipad sa tiyan niya. Ang puso niya naman nagwawala dahil sa lakas ng kabog nito. Tumikim siya ng malakas para itaboy ang hindi pamilyar na pakiramdam at kunway naiinip na sa paghihintay na magsalita ito. Ano na? Yayayain mo ba ako sa motel? Parang kanyang tanong dito. Namumula ka sa mukha nito na parang hindi mapakali. Of course not. Hindi ko gawain ang yayain ng empleyado ko para sa sarili kong kaligayahan. You're so gross. Depensa nito sa sarili at tila diring-diri sa sinabi niya. Akala mo talaga malinis. Ipupusta siya na hindi bababa sa 50 ang naikama na nito. Hindi siya naniniwala dito. Arte mo? Ngayon hindi mo na ako empleyada kasi tapos na ang shift ko eh. Pwede na tayo magmotel. Pahayag niya habang naka-ismid. You're so gross. Anito habang nakangwi. Pinasadahan pa nito ang kabuuan niya. Siguro sa isip nito ginagahasa na siya. Joshua! Tawag niya sa atensyon nito. Ilan na naging girlfriend mo? Curious niyang tanong dito habang nakatingin ang daradyo sa mga mata nito. Why do you need to know? Balik nitong tanong sa kanya. Ang mga lalaki talaga pa bebe. Pwede naman na sabihin na kaagad kung ilan. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Huwag kang mag-alala. Your secret is safe with me. Lumapit pa siya ng konti dito para marinig niya ng malinaw ang bawat salitang sasabihin nito. Hindi ko na matandaan. Tipid nitong sagot sa kanya na ikinainis niya. Sabihin mo na. Maniwala kung hindi mo matandaan. Joshua? Masarap ba sa pakiramdam kapag nakikipagtalik? Walang habas niyang tanong dito. Curious lang naman siya kaya wala namang masama doon. Unless ginagawa niya ang mga lumalabas sa bibig niya. Lumaki ang mga mata nito sa naging tanong niya. Pa-virgin pa kunwari. Stop, Daphne! Lumingali nga pa ito sa paligid. Natatakot siguro ito na baka may makarinig. Why you're asking me that? Di ba dapat alam mo ang pakiramdam kasi may 8 ka ng anak? Oo nga pala. Nabanggit niya rito na may 8 na siyang anak. Ano nga bang pakiramdam? Hindi niya kasi tinanong si Ethan. Ilang inches ba yung sa'yo, Joshua? Yung sa asawa ko kasi 1 inch lang kaya medyo hindi ko ramdam. Pahayag niya rito para lang may masabi siya. Curious kasi siya kung ilang inches si Joshua. Si Ethan daw kasi 15 inches. Kasi laki daw ng ari ng kabayo ang ari nito. Dahil wala siyang alam kaya medyo binabaan niya ng konti. Kung ang kay Ethan ay 15 inches, sa imaginary husband niya naman ay 1 inch lang. Di ba kasing alam niya? Wala naman kasi talaga siyang alam eh. Nagulat naman siya nang bigla na lang itong tumalikod at tumawa ng tumawa na parang tanga. What the hell? This is funny. Sad nito habang tumatawa. Are you serious? What? 1 inch? Bakit ano ba dapat? Nakakabuwisit naman tong kausap. Ano ba yung asawa mo, bata? He can't hold my laughter. Hindi niya alam kung ano ba ang nakakatawa sa sinabi niya. Tawa ito ng tawa. Ngayon niya lang ito nakitang tumawa ng malakas. Ang pangit nitong tumawa. Sarap bugbugin hanggang sa matanggal ang mga ngipin nito. Nakakainsulto pa ang tawa. Hindi na lang sabihin sa kanya kung saan ba ito natatawa. Para naman sana tumawa din siya. Dahil sa inis niya, itinalikuran na niya ito at nag-umpisa na siya maglakad dahil mukhang bukas pa ito matatapos sa kakatawa. Daphne, wait! Pigil nito sa kanya. What? Nainis niyang tanong dito habang nakataas sa mga kilay niya. Halatang pinipigilan nito ang sarili na matawa. Can you come with me today? To buy a bike? Tanong nito sa kanya habang pautal-utal pa sa pagsasalita. Hindi niya alam kung natatawa ba ito o nahihiya sa kanya. At anong gagawin nito sa bisikleta? Inirapan niya ito. Saan ba mga kaibigan mo? Bakit ako? Pagod ako ngayon kaya ayoko. Bakit siyang istorboy nito? Ano na naman kaya nakain ng siraulo lalaking ito at gusto nitong bumili ng bike? Naghihirap na ba to? They can come with me today because they still have things to do and they also don't know how to choose a good kind of bicycle. Paliwanag nito na para bang nababasa nito ang laman ng isip niya. At ako marunong pumili, ganun ba? Anong alam ko sa mga bisikleta? Mayaman ka, di ba? Magutos ka sa mga alipores mo. Wala akong alam dyan. Irritable niyang pahayag dito. At saka wala pang bigas sa bahay. Baka gutom na yung mga anak ko. Kailangan ko mangutang sa kapitbahay namin dahil mayamay magsasara na yun. Pagsasinungaling niya.
Akmang aalis na siya nang hawakan nito ang kamay niya. Please, don't worry. Papakainin kita sa mamahaling restaurant. Babayaran ko rin ang oras mo. Naka-ismid itong sabi sa kanya. Bibigyan din kita ng pera para may pabili ka ng bigas. Parang ito pa ang galit samantalang ito may kailangan sa kanya. Ayoko, di mo ko mapipilit. Mariing tanggi niya pero parang nagustuhan niya ang una nitong sinabi. Papakainin kita sa eat all you can. Ulit nito sa kanya. Parang biglang nagliwanag ang kalangitan kahit na madilim na sa mga oras na iyon. Pagkain? Maraming pagkain? Paulit-ulit iyon na umaalingaw-ngaw sa isipan niya. Ayoko, uuwi na ako. Pagod na ako kaya hindi kita masasamahan ngayon. Pag-iinarte niya pero ang totoo ay natutokso siyang samahan ito kahit saan parte pa ng Pilipinas. Basta pagkain ang pag-uusapan, kahit saan pa sila makarating ay papayag siya. Kaya lang baka isipin nito na patay gutom siyang tao kaya kailangan niya mag-inarte ng konti. Hindi kita masasamahan dahil wala pa kaming bigas at ulam kaya kailangan ko na magmadali. Maya-maya magsasara na ang tindahan ni Aling Nardita. At kapag nagsara na iyon, siguradong titirik ang mata ng mga anak ko. Dahil isang gabi kami magtitiis ng gutom. Nadagdagan na naman ang mga kasalanan niya dahil sa mga pinagsasasabi niya ngayon. What? I can't. Biglang nag-ring ang phone niya na nakalagay sa bulsa ng pantalon niya kaya hindi na natapos ni Joshua ang dapat nitong sasabihin sa kanya. Napangiti siya nang makita kung sino ang tumatawag. Agad niyang sinagot iyon. Ethan! Hey, I can't pick you up right now. Meron kasing pinapagawa sa akin sa Tito Steel. Bawi na lang ako sa iyo, Queen. I love you, baby. Bye. Hindi na siya nakasagot pa dahil pinatayan na kaagad siya ni Ethan. Ano na naman kaya ang ipinapagawa ng daddy niya rito? Napatingin siya sa lalaking kaharap na parang madilim ang aura ng mukha nito. Tumikim siya. Sasamahan kita, pero sa isang kondisyon. Hinarap siya nito habang nakapamulsa. Demanding. Reklamo nito. Gusto mo bang samahan kita o ayaw mo? Kunot noon niyang tanong kay Joshua. Lahat ng bagay ay may kapalit dahil wala na libre ngayon. Fine, what is it? Mukhang ito pa ang galit. Ilang inches yung sayo? Tanong niya nang walang kangiti-ngiti because she's serious right now. Yung alaga mong tinutukoy ko. Walang paligoy-ligoy niyang pahayag dito. Nagsalubong ang mga makakapal nitong kilay. Pwede bang kalimutan mo na yung tanong mo? At saka hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo dahil hindi ko naman sinusukat to. Alam mo, ang bastos ng bunganga mo. Sita nito sa kanya. Kay babae mong tao pero ang laswa ng mga lumalabas sa bibig mo. Sabi nga nila, huwag mahihiyang magtanong. Nahiya pa kunwari, magtatanong lang naman siya. Kaya anong masama? Kapag hindi alam, magtanong. Gusto niyang malaman bakit ba? Yung mga kasamahan niya kasi halos araw-araw nagkukwentuhan tungkol sa mga sukat-sukat. Kaya na-curious siya. Binaharang pa nga siya ng mga ito ng ruler Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay ngumiti siya dito. Sakto, si Joshua ang unang niya magiging kliyente sa sukatan. Bakit hindi mo alam ang sukat mo? Ano ba yan? Sukatin natin, Joshua. May dala akong ruler dito. Huwag ka mag-alala, wala ito mali siya. Inilabas niya ang dala-dala niyang ruler at pagkatapos ay iwinagayway niya pa ito sa harapan ni Joshua. Tadaan! Ilabas mo na, Joshua. Sukatin natin, bilis. Saan niya dito na tila sabik na sabik. Para naman itong itinulo sa kinatatayuan dahil hindi na ito gumagalaw. Ayos lang yan, Joshua. Relax ka lang, okay? Saglit lang to. Bibilisan ko lang. Anya sa taong daig pa yata ang nakakita ng multo. Kaya naman siya na nagkusa. Lumapit siya kay Joshua at ang mambubuksan na sana niya ang zipper ng suot nitong pantalon nang pitikin nito ang mga kamay niya. What are you doing? My goodness, Daphne. Hindi ka ba nahihiya? Hindik nitong tanong sa kanya. Umiling-iling naman siya. Bakit ako mahihiya? Susukatin ko lang naman. Di naman masama yun, di ba? Lumingalinga siya sa paligid. At saka wala naman ng tao dito, Joshua. Nakauwi na lahat ng mga empleyado mo kaya tayong dalawa na lang nandito ngayon. Bilisan mo na. Ilabas mo na yan. Saglit lang ito. Anya kay Joshua habang pinipilit buksan ang zipper ng pantalon nito. Animoy manyakil siya ng mga oras na iyon. Huwag ka nang pumalag. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin Kasi ito na ang tamang pagkakataon para malaman mo ang sukat ng alaga mo. Mahinang bulong niya rito. Para kapag may ibang taong nagtanong, alam mo na ang sagot kapag tinanong ka kung ano eksaktong sukat ng alaga mo. Umatras ito ng ilang metro mula sa kinaroroonan niya. You know what? Umuwi ka na, Daphne.
Huwag mo na pala ako samahan. I can handle myself. Sige na, Daphne. You can go home now. Take care. Pahayag nito na tila takot na takot sa kanya. Tinakpan pa nito ng 2 palad ang ibabaw ng pantalon nito kung saan nakapuesto ang alaga nito na para bang pinoprotektahan iyon mula sa kanya. Sananyasan pa siya nitong umalis na at nag-thumbs up pa. Arte naman, nakakaubos ng pasensya. Napabuga siya ng hangin. Para ka namang iba, Joshua. Bilisan mo na. Bukas kasi babalik ko na itong ruler. Patakbo na siya lumapit dito pero sa pagkagulat niya umatras ito at kalaunay nagtatakbo na ito papunta sa parking lot habang hawak-hawak pa rin ang gitnang bahagi ng katawan nito. Joshua, teka lang! Tawag niya sa pangalan nito. Sukatin muna natin yan bago ka umuwi. Hindi na ito sumagot sa kanya dahil pumasok na kaagad ito sa sakyan nito at pinaharurot na kaagad iyon. Baliw. Damot naman na lalaki yun sa impormasyon. Sa Ethan nga hindi madamot eh. Kay Ethan na nga lang susukatin niya. Taningnan niya kasi ang ruler na hawak-hawak niya. Hanggang 12 inches lang ang kinaya. Kunti na lang aabot na sa tuhod ni Ethan ang haba ng alaga nito kung 15 inches sa sukat nun. Sinukat niya kasi iyon sa kanya at halos lagpas na sa kalahati ng hita niya ang 12 inches. Dahil gusto niya makasiguro, siya mismo magsusukat dahil baka nagkamali lang ang kaibigan niya. 12 inches lang kasi ang haba ng ruler na hawak niya ngayon kaya hindi niya talaga masabi. Maybe a tape measure was the best option. Sayang si Joshua. Ang arte kasi. Nagkibit balikat na lang siya at ibinalik na lang ang ruler sa loob ng bag niya. Makauwi na nga. Di bali, marami pa namang pagkakataon. That woman is a pervert. Nainis na wika ni Joshua habang nagmamaneho siya pa uwi. Imbis na sa condo unit siya uuwi ngayon ay napilitan siyang umuwi sa bahay nila. Baka kasi masundan siya ni Daphne. Hindi lang siguro mangkukulam ang babaeng yun dahil baka may lahi din yun na manananggal. Sino ba naman kasi ang hindi magdududa sa pagkatao nito kung mabilis itong kumilos? Lalo na kanina dahil hindi niya namalaya na nasa harapan na niya ito kaagad at sa pilitan siyang hinuhubaran kaya nasira tuloy ang butones ng suot niyang pantalon. Habang nagmamaneho, patingin-tingin siya sa side mirror ng kanyang sakyan dahil baka bigla na lang itong lumitaw mula sa kung saan. Isang kamay lang din ang gamit niya sa pagmamaneho dahil ang isa ay nakaprotekta sa alaga niya. Ano man ang mangyari ay kailangan niya itong protektahan dahil ito lang ang natatanging niyang kayamanan. Parang aatakihin siya sa puso dahil sa na trust niya. Kaduda-duda talaga ang babaeng iyon. Tanungin ba naman siya kung ano daw ba ang sukat ng alaga niya? Hindi niya alam kung nananadyab ang babaeng iyon na para asarin siya o inosente lang talaga ito. Pero imposibleng inosente ang mangkukulam na iyon dahil may 8 na itong anak. Saan ka nakakita ng inosente na 8 na ang anak? Kahit na isa pa lang ang anak ay bukas na ang isipan nito sa mga ganoong usapan eh. May 8 anak tapos walang alam? Kalukuhan. Pwera na lang kung tuta ang tanutukoy nitong mga anak. Imbis na magpapasama sana siya sa mall para bumili ng bisikleta ay nawala na tuloy siya ng gana. Baka mamaya kung kailan siya nagmamaneho saka naman siya nito molestyahin. At kapag nangyari iyon siguradong sa ospital ang dead end nila o di kaya sa sementeryo na dahil siguradong papalagan niya ito. Medyo natakot siya sa pagiging agresibo nito kanina. Parang mas malala pa ito kay Carmina. Kung wala siguro siyang suot na sentron malamang nagtagumpay na ang babaeng yun sa binabalak nito sa kanya. Mabuti na nga lang at wala ng taong nandoon dahil kung meron, katapusan na ng lahat sa kanya. At baka hilingin na lang niya sa mga magulang niya na sunduin na siya para magsama-sama na sila kung saan man ang mga ito nandoon ngayon. Sinabi kasi sa kanya ni Mang Ato na siya na lang daw ang bumili ng bisikleta dahil hindi raw nito alam kung ano ang gusto niya. Ayaw naman niya kasi magpasama sa mga kaibigan niya dahil siguradong aasarin na naman siya at pagtatawanan ng mga ito. Kaya naisipan niyang amang kukulam na janitress na lang ang yayain niya. Ilang beses na niya kasi itong nakitang sumakay sa bisikleta kaya naman alam niyang marunong itong pumili ng magandang klase ng bisikleta. Ang hindi niya inaasahan na imbes tulungan siya nito ay ito pa pala ang magdudulot sa kanya ng trauma. Para itong hayok na hayok sa laman. Gusto na nga niya sanang humingi ng tulong kanina kaya lang pinigilan niya. Mabuti na lang at gumana pa ang utak niya dahil bago pa siya nitutuluyang mahubaran ay nakaalis na siya sa lugar. Ang babaeng yun hindi niya malaman kung normal ba ang pag-iisip nito o hindi. Hindi niya masabi kung mangkukulam ba iyon o manananggal. Ang lakas tuloy ng kabog ng dibdib niya hanggang ngayon. Para kasing sinaniban si Daphne ng masamang espiritu dahil sa pilitan nitong binubuksan ang zipper ng suot niyang pantalon. Nakailang pitik na rin siya sa mga kamay nito pero parang hindi nito iyon inindaman lang. At nag-effort pa talaga magdala ng ruler.
Ano bang alam niya sa eksaktong sukat ng alaga niya? At bakit tinatanong siya nito? 1 inch lang daw ang sukat sa asawa nito. Ano bang asawa nito, tao o hindi? Katumbas ng batang paslit ang sinabi nitong sukat ng alaga ng asawa nito. Ngayon niya napagtanto na may saltik nga ang babaeng iyon. Inaalam ba nito kung ilan ang sukat niya para kapag malaki sa kanya ay hindi na siya nito titigilan hanggat sa hindi siya natitikman? No way, hindi siya papayag. Nang lumapit ito sa kanya ay otomatiko siyang napaatras. Hindi niya masabing nagbibiro ang babae dahil bukas sa mukha nito ang pagiging porsigido na masukat ang alaga niya. Daphne looks like a maniac. Ginutom tuloy siya dahil sa pinagagagawa ng babaeng iyon. Pati tuloy ang alaga niya ay nakasaludo na kaya naman pinitik niya ito ng marahan. Body, lay down. Huwag kang tumayo dyan dahil wala ka namang pupuntahan at wala kang papasukan. Parang siya nga nakausap niya sa alaga niya. That witch, makakaganti din siya. Pagdating niya sa bahay nila ay naabutan niyang seryoso ang mga mukha ng kuya niya at ni Mang Ato. Kuya, Mang Ato. Tawag niya sa 2 taong seryoso ang hilat siya ng mga mukha. May problema ba? Nothing. Matipid na sagot ng kapatid niya. Tinignan niya naman si Mang Ato na parang hindi mapakali. May gagawin pa pala ako. Maiwan ko na muna kayo dyan. Joshua, Jaime. Paalam ni Mang Ato at pagkatapos ay pumunta na ito sa likurang bahagi ng bahay nila. Wala kasi itong pinipiling oras. Umaga, tanghali at gabi ay nagtatanim ito ng kung ano-ano. Hindi niya naman masabi kung halaman ba o gulay ang itinatanim nito sa likod dahil hindi naman pamilyar sa kanya ang mga halaman na nakatanim doon. Sa tansyan niya, mga damo lang ang mga iyon. Balak siguro nitong mag-alaga ng kambing sa likod. Kumunot ang noon niya na makitang nakatitig lang sa kanya ang kapatid niya. May problema ba, kuya? Bakit napakaseryoso niyo yata ni Mang Ato? Forget it, Joshua. Kumain ka na pagkatapos ay magpahinga ka na. Tugon nito sa kanya. By the way, Joshua, what is your plan for your birthday? Huminga siya ng malalim. I don't want to celebrate it, kuya. Lalo na't wala naman na sila mama at papa. Maybe I should celebrate again if justice for their death will be served. Sa tuwing kaarawan kasi niya ay malaking okasyon na nagaganap. Halos lahat ay dumadalo. Mga sikat na artista, people from the press at ilang business tycoon. Pero kabaliktaran noon ang kuya niya. Ayaw kasi nito na nagsasayang ng pera. Kaunting salo-salo lang daw ay masaya na ito. Kung siyang masusunod ayaw din naman talaga niya ng malaking salo-salo dahil ayaw niya ng maingay. Mas gusto niya pa, simple lang but his parents always insisted. But why? Usisa nito habang nakahalukip-kip. Gusto ko lang. Tamad niyang tugon dito. Tumango naman ito sa kanya. Okay, kumain ka na, tapos magpahinga ka na. Yes, kuya. Nang akmang maglalakad na ito patungo sa kwarto nito ay agad siyang humarang sa daraanan ng kanyang kapatid. Kuya, untag niya sa kapatid. Alam mo ba kung anong sukat ng espada mo? Hindi ito makapaniwala na tumingin sa kanya. Are you taking drugs, Joshua? What? Of course not. Mabilis niyang sagot. See? Ganyan din ang reaksyon niya kanina nung tanungin siya ni Daphne na baka sabog ang babae ngayon kaya nawala sa katinuan. Napakamot siya sa ulo. So, hindi mo alam? Usisa niya. You're weird this past few weeks, Joshua. Salip ay sabi nito. I think you need a doctor to check on you. Don't stress yourself too much dahil malalaman at malalaman din natin kung sino at ano ang naging sanhi ng pagkamatay nila mom and dad. Seryosong pahayag ng kapatid. Akala siguro nito baliw na siya, hindi ba pwedeng curious lang? Hindi siya ang baliw, yung mangkukulam at manananggal niyang janitress. Natawa tuloy siya dahil sa sinabi nito. So, hindi mo alam ang sukat niyan, kuya? Pangungulit niya dito kasabay ng pagmuso niya sa bagay na tinutumbok niya. If you want to measure your drum crutch, then buy some tape measure, ruler, protractor, or whatever will suit you. Umismid pa ito sa kanya. Eat on time, Joshua. Huwag mong pabayaan yung sarili mo dahil kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo. Pagkasabi noon ay umalis na ito sa harapan niya. Fine, si Mang Ato na lang ang tatanungin niya. Hinanap niya ang matanda at nakita niya abala ito sa pagbubungkal ng lupa. Marahan niyang tinapik ang balikat nito. Mang Ato, binalingan naman siya nito kaagad. May kailangan ka ba, Joshua? Seryosong tanong nito. Paano nga ba niya uumpisahan? Okay. Sasabihin niya lang siguro na meron kasing grupo na nagsusurvey at taas niya lang natulungan ng mga ito.
Tumayo siya ng tuwid at pinaseryoso niya ang kanyang muka. Ano po bang sukat ng alaga niyo? Diretsyong tanong niya dahilan para malaglag ang panga nito. Joshua, ayos ka lang ba? Gumagamit ka ba na ipinagbabawal na gamot? Sa totoo lang, hindi na kita kilala. Nito mga nakaraang araw kasi kakaiba yung mga ikinikilos mo. Seryosong seryoso ito sa mga sinasabi nito sa kanya. So, sa madaling salita, hindi niyo pa alam? Sa halip ay tanong niya at hindi pinansin ang mga litanya nito. Nagulat siya nang sumigaw ito. Hindi! Naku ba naman bata ka? Kumain ka na nga. Bakit mo gusto mo malaman? Survey nga kasi. Pagsasunungaling niya. Survey? Sino? Nagtatakang tanong nito na ngayon ay nakapamewang na. Ano sino? Balik niyang tanong. Sinong baliw na nakaisip na magpa-survey sa gitnang bahagi ng katawan ng mga lalaki? Paasik nitong tanong sa kanya. Ano ba naman itong matandang ito? Maganda naman ang uri ng pagkakatanong niya tapos malumanay din ang boss niya. Pero kung makasigaw ito, kala mo bingis siya. Yung janitress ko mangkukulam. Gusto niya sanang sabihin kaya lang nanahimik na lang siya. Kailangan daw kasi nila sa thesis eh. Napagutusan lang naman ako. Pagsisinungaling niya ulit. Langiya, thesis? Tapos susukatin ay gitnang bahagi ng katawan ng mga lalaki? Ay, di bali na nga. Joshua, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Sinalat pa nito ang noon niya. May pinagdadaanan ka ba? Pwede mo na maikwento sa akin kung nahihirapan ka na. O kaya naman baka kailangan mo lang ng bakasyon. Kanina, survey. Ngayon naman thesis na. Ano ba talaga? Napabugal siya ng hangin. Pati nga siya, nalito na rin eh. Kalimutan niyo na nga po ang survey at thesis. Pasensya na po sa abala. Paghingi niya ng paumanhin sa matanda. Ituloy niyo na po yung ginagawa niyo. Napansin niya sa mga mata ng matanda na parang nahahabag ito sa kanya. Joshua, magtapat ka nga sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo? Minsan kasi napapansin ko nagiging tulala ka. Tapos minsan naman bigla ka nalang tumatawa ng malakas kahit wala ka namang kausap. Ano bang problema mo, Joshua? Napakurap-kurap siya sa naging pahayag nito. Huwag niyo po akong alalahanin, mga ato. Ayos lang po ako. Pagkasabi noon ay nagmamadali na siyang umalis. Hindi na niya hinintay pang makasagot ito. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang lingunin niya ito. Nakita niyang nakasunod din pala ang mga tingin nito sa kanya habang umiiling-iling. Napaismid siya. Matanda na pero madamot pa. Sukat lang naman ipinagdadamot pa. Mamaya tatawagan niya ang dalawa niyang kaibigan at ito naman ang tatanungin niya. Sa tansya niya kasi isang dangkal ang haba ng alaga niya pero para makasiguro, bibili siya ng ruler pero patago lang. Miss Daphne, pinapatawag ka ni Sir Joshua. Tawag sa kanya ni Ate Rosie kaya napahintutuloy siya sa ginagawa niyang pagpupunas ng salamin ng bintana. Bakit daw po? Pag-uusisa niya kay Ate Rosie. Ang lalaking iyon nakakainis talaga. Masyado siyang pinapagod. Nagkibit balikat ito at pagkatapos ay umiling-iling. Hindi ko rin alam eh. Puntahan mo na lang siya. Baka naman po niloloko niyo lang ako. Ate Rosie, baka hindi Daphne ang pangalan ay pinapatawag niya. Hindi kaya Yana? Lana? Maria? Purita? Kordapya? Baka naman hindi akong hinahanap niyo, Ate Rosie. Pahayag niya rito. Kagagaling lang kasi niya sa opisina nito dahil nga daw pinapatawag siya. Pagdating niya naman doon, wala daw itong sinasabi kaya napakamot na lang sa ulo ang taong tumawag sa kanya na kasamahan niya rin sa departamento. Nagtataka itong napatitig sa kanya. Sabi kasi ni Sir Joshua, tawagin ko raw si Dimaloko. Ikaw lang naman ang Dimaloko dito sa kumpanya, di ba? Hindi na siya Dimaloko ngayon. Siya na, si Dimagago. Tumangutang na lang siya bilang pagsang-ayon. Ako nga po yun, Ate Rosie. Salamat po, pupuntahan ko na lang po si Sir. May inanyan tugon sa secretary ni Supot. May ginawa ka ba kay Sir Joshua, Daphne? Kumunot ang noon niya dahil sa naging tanong nito. Ano naman ang gagawin niya sa lalaking iyon? Wala pa siyang ginagawa sa ngayon pero may gagawin siya sa lalaking iyon soon. Simula lang naman ang tangkain niyang sukatin ang alaga nito dahil kinabukasan, pinahirapan na siya ng taong yun sa pabalik-balik sa opisina nito. Wala pa akong ginagawang masama, Ate Rosie. Masasabi ko pong mabuti akong tao. May dignidad at malinis ang aking hangarin. Ang puso't isip ko ay pawang kabutihan lang ang laman. Kaya imposible pong may gawin ako kay Joshua. Anya sa matanda na halata sa mukha nito ang pagdududa. Daig niya pa ang makata dahil sa lalim ng mga salitang binitawan niya.
Ang pagtatangka niyang pagsukat sa alaga ni Joshua, yun lang naman ang natatandaan niyang nagawa sa lalaki. Masama na ba yun? Aalamin niya lang naman ang suka tapos yun na. Di anda. Kala mo naman virgin pa ang lalaki yun. Baka nga pudpud ng alaga nun dahil hindi na mabilang kung ilan ang napasukan. Sige na Daphne, puntahan mo na si Sir Joshua dahil baka may mahalagang sasabihin yun sa'yo. Nagpaskal siya na isang malapad na ngiti sa labi niya bago sumagot sa matanda. Pero ang totoo ay binubugbog niya na sa isipan si Bilyana. Sige po, pupuntahan ko na po ang walang hiyang iyon. Ang pagkakasabi niya sa salitang walang hiya ay pabulong lang dahil baka magalit ito sa kanya, lalo na't matagal na pala itong secretary ni Joshua. O paano? Mauna na ako, Daphne. Puntahan mo na lang siya. Paalam nito sa kanya. Sunod-sunod naman siyang tumango. Inilagay niya muna sa isang tabi ang mga ginamit niya sa paglilinis. Babalikan na lang niya ang mga ito mamaya pagkatapos nilang magtuos na Bilyana. Ano na naman kaya ipapagawa nito sa kanya? Pakaramdam niya magkakasakit siya dahil pabalik-balik siya sa opisina nito pero pagdating doon, wala naman itong sinasabi sa kanya. O baka naman trip lang talaga nitong inisensiya. Dahil hindi naman daw siya nito ipinapatawag. Alangan naman na si Ate Rose asasihin niya. Matanda na ang ginang kaya imposibleng lokohin pa siya nito at hanapin siya kung saan siya nakapwesto para lang lokohin siya. Habang papunta sa opisina ni Joshua, nakasabay niya ang kapatid nito na seryoso ang hilat siya ng muka. Nakapamulsa ito habang diretso lang ang tingin at parang may kakaiba sa kapatid nito. Si Joshua, kasi kahit suplado alam niyang medyo mabuting tao naman iyon. Pero itong kapatid niya, hindi niya gaanong mabasa kung anong uri ng pagkatao meron ito. Hindi naman pala ito sa opisina ni Joshua pupunta dahil sumakay ito sa elevator. Bago magsara ang elevator ay nagkatinginan silang dalawa. Parang madilim talagang aura ng presensya nito. There's something wrong with Joshua's brother at aalamin niya kung ano iyon. Samantala, pagdating niya sa opisina ni Joshua ay dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan nito. Hindi naman kasi yun nakalock. Nakita niyang may seryosong pinag-uusapan ng tatlo. Lagi na lang magkakasama ang mga ito. Kunti na lang magpapalitan na ito ng mga mukha. Mukhang seryoso ang tatlo kaya hindi nito napansin ang pagdating niya. Kaya naman napagpasyahan niya lumabas na muna at babalik na lang ulit siya mamaya. Nangaasar lang talaga ang lalaking ito. Pinapatawag daw siya pero nandito rin naman pala ang mga kaibigan nito. Baka uutusan na naman siya bumili ng pagkain. Nakakainit talaga ng ulo. Nakasandal siya sa pader nang may mapadaan sa harapan niya na isang lalaki na may mga daladalang lobo. Siguro may birthday sa isa sa mga empleyado na nasa kabilang departamento. Kasabay noon ay ang pagbabago ng isip niya. Papasok na lang pala siya sa loob dahil mayroong magandang plano na pumasok sa isipan niya. Kuya, pwedeng makahingi ng isa? Paghingi niya ng permiso sa lalaki. Marami din naman ang dala nitong lobo kaya hindi naman siguro masama kung hihingi siya ng isa. Tumango naman ito at ngumiti. Sure, Miss Ganda. Napangiti siya dahil sa itinawag nito sa kanya. Nakakatuwa. Salamat kuya. Iniabot nito sa kanya ang kulay itim na lobo. Tama-tama dahil maitim din naman ang plano niya kay Bilyana. Sorry na lang sa mga kaibigan nito dahil madadamay ito sa plano niya. Gugulatin niya ang tatlo sa pamamagitan ng pagpapaputok ng lobo. Dahan-dahan siyang pumasok ulit sa opisina nito pero kagaya kanina, abala pa rin ang tatlo kaya hindi pa rin napapansin ang presensya niya. Kung may mga kalaban sigurong nakapasok, malamang kanina pa natodas ang tatlo. Nagbilang muna siya ng 1 hanggang 3 bago niya inapakan ang hiningi niyang lobo sa lalaki kani-kanina lang. Magkakapanabay na napasigaw ng mura ang tatlo. Masyado mga nerbiyoso. Bali wala siyang umupo sa harapan ng mga ito at hindi niya pinansin ang mga itsura nitong hindi pa nakakabawi sa pagkagulat. Hoy! Hinampas niya na malakas ang ibabaw ng das ni Joshua. Huwag kayo masyadong uminom ng kape. Gulat na gulat kayo ah. What the hell, Daphne? Angil sa kanya ni Joshua nang makabawi ito sa pagkagulat. Are you out of your mind? Taig mo pa yung taong walang matanong pag-iisip dahil sa mga ginagawa mo ngayon. Pwede nga. Tumawa naman siya ng malakas. Nag-echo pa sa loob ng opisina ni Joshua ang malakas niyang tawa. Matagal na. Simula nang pumasok ako dito sa kumpanya mo, nasira na ang lahat sa akin, Joshua. Ang buhay ko, ang pangarap ko, at pati na rin ang pagkababae ko. Wala nang natira sa akin. Wala na. Pahayag niya sa mga ito na medyo may kataasan ng kanyang boses. Hirap pa ng pigilan ng tawa lalo na kung mukhang mga tanga ang mga nasa harapan mo. What? Gulantang nitong tanong. At anong kinalaman ko sa pagkababae mo? Bakit akong sinasisi mo? Ako bang naka-virgin sa'yo?
At saka matagal na si Ryan simula ng mga anak ng 8. What the hell are you saying? Halatang galit na ito sa kanya. Galingan mo pa, Daphne. Pinapagod ka niya sa pabalik-balik sa opisina niya eh. Ayusin mo pa ang pagganap. Dikta niya sa sarili pero kanina pa siya natatawa. Ang dalawang lalaki naman ay nakanganga na lang habang kumukurap-kurap at palipat-lipat pa ang tingin sa kanila ni Joshua. Araw-araw niyang nakakasalubong ang mga ito pero hanggang ngayon hindi niya pa alam ang pangalan ng dalawa. Kunway huminga siya ng malalim at tumawak pa sa dibdib niya para kunwari naninikip iyon. Akala ko dito ako aangat sa kumpanya mo. Yun pala dito mag-uumpis ang paghihirap ko dahil wala nang natira sa akin, Joshua. Ubus na ako at yun ay dahil sa'yo. Nagulat pa ang mga ito dahil sa pagsigaw niya. Akala ko may tataguyod ko na maayos ang pamilya ko. Makakapag-aral sila sa prestihiyosong paaralan. Makakakain ng mga masasarap na pagkain. Makakapagbihis ng mga magagarang damit. Pero lahat lang pala iyon ay akala. Isang maling akala. What? What do you mean? Nagtatakang tanong ni Joshua sa kanya. At saka lagi na lang siyang ipinatawag nito tapos wala din naman palang sasabihin. Trip siya nitong busitin simula nung gabing tinanong niya kung ilang inches ang sukat ng alaga nito.